Ay, tama-tama mga kapuso, mainit pong balita ho ngayon yung napaka Mission Impossible. Lahat daw ho ng mga balikbayan box na natenggaw dyan sa Bureau of Customs sa lalim po ng isang cargo company. Ang gusto ng Pangulo, i-deliver nyo na yan bago magpasko. May pagkarami-rami nun. Hindi nakakamali, may git sa 10 mga container po yun eh. Isang container nasa parang 400 to 300 balikbayan box lang naman. Malaman nga ho natin mula po sa Bureau of Customs para na rin po sa mga naghahanap at nag-aantay ng kanilang mga balikbayan box sa mga package po nila mula sa kanilang mga kaanak na nasa abroad. Customs Commissioner Ariel Nepomuceno nasa ating linya mga kapuso. Commissioner, magandang umaga po sa inyo. Si Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV pa. Good morning sir, Sir Ariel. Good morning po, Sir Orly at sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Napaka-tall order nun. Ilan ba yung container na uubusin ninyo bago magpasko at mai-deliver sa mga naghihintay po ng mga balikbayan box po nila, Commissioner? Actually, ganito po ang nangyari dyan. Meron huta, hindi lang po 10 containers yan. 144 containers po lahat lang yan. Ilan na laman ng isang container? Depende po sa sukat, sa laki o maliit. Ang estimate po namin dyan, hindi ho bababa sa 50,000 balikbayan boxes ho yan. Hanggang mahigit 100,000. Pwedeng umabot yan ng 130,000 balikbayan boxes. Napakarami po noon. So ang nangyari ho niyan, nung dumating po ako sa Bureau of Customs noong July, isend ho yan sa napakarami hong suliranin ng BOC na dapat sabay-sabay nating ayusin. Subalit di po gano'n napakadali. Ano? Kasi ang nangyari ho dyan, yung mga kababayan natin galing sa abroad, karamihan, Oman, Qatar, mga Middle East po, Dubai, nag-ipon-ipon sila ng mga pera nila, mapupunuin nilang balikbayan pa. Alam na ho natin yun para pampasalubong sa mga pamilya nila. Kaya lang, yung napagkatiwalaan ho nilang mga predators ang tawag dyan, yun ang pinagtiwalaan na magpapadala sana ng mga balikbayan boxes nila sa mga dito sa Pilipinas. Pagdating dito ng mga containers, yun naman kanilang mga partner na deconsolidators, ibig sabihin, yun po yung magdadala na sa bahay-bahay, hindi po nila binayaran yung shipping cost, arastre, private sector po yun, yung dapat po nilang bayaran. At pati ang BOC, yung mga taxes, hindi po binayaran ng kanilang pinagkatiwalaan. So ang nangyari dyan, hindi po gumalaw yung kanilang mga 144 na container. Napakarami po nun, ano? So, wala po sa kamay ng BOC yun. Kaya ho sumasama ang loob ko dyan kasi sa website po ng itong mga karamihan ng deconsolidators dito, ang nakalagay doon, pending sa BOC para kami ang masisi. Kayo pa ang sinisisi, iniipit nyo, parang ganon. Oo. Of course, ipagtatanggol ko naman ang aking mga kasamahan dahil private sector, hindi nila binayaran. Hindi po papayagan ng port operators yan, ng mga private operators, na makalabas yan sa kanilang pantalan kasi po, hindi bayad ang mga dapat pagbayaran. So, sa makatuwid, ito ay sinasadya sa tingin namin dahil paulit-ulit pala itong problema na to. Nangyari na dati, nangyari na noon pa, 2 ulit na sa ilang kumpanya. At nung dumating ako, dinatnan ko yung problema niyan. Kaya lang, nung pinakompute ko po, magkano ba ang kailangan na bayaran doon sa mga port operators kasama ng Philippine Ports Authority at yung private sector, mahigit 150 million po yun. Isa naman po tayo kukuha ng ganun. At yung para naman mapadala po mismo sa mga kabahayan, yung logistics, yung tracking, 30 million pesos po ang kailangan. So, minabuti na po namin magpahingi ng tulong po kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka pwede niyang ponduhan. Sa pamamagitan po, pinagtulungan po namin, nilapitan ko pang bagong Secretary of Finance, yung Frederick Go. So, of course, madali namang umuo ang presidente dahil ito'y kapakanan po ng ating mga kababayan. Kaya in-announce niya nung isang araw na susuportahan niya po yung aming kahilingan bilang kumbaga ipamasko niya po doon sa ating mga kababayan. Pipilitin ho nating makarating po ito sa ating mga kababayan. Hindi po kaya lahat bago magpasko dahil peak season ngayon, napakarami nito. Subalit ang maganda, papunta na po sa kanilang mga bahay itong mga balikbayan boxes nila. At dapat po, yung mga nakikinig, wala po silang dapat bayaran, kahit piso. May naningil sila
wala silang dapat bayaran po rito. Okay. Kaya lang, nakakalungkot, baka may mga pagkain po dyan. Ano? Yung nga po May eh. isang taon na po itong problema na to eh. Oo, yung nga po inaalala dyan eh. Lalo na yung kinakailangan na dapat eh, na i-deliver agad, mahaba na isang buwan eh. Mukhang halos yung iba yata, may isang taon na yata o nasa isang taon na yata nga dyan, hindi nakukuha po ng mga deconsolidator eh, na commissioner. Oo, tama po kayo. Yung iba, 8 buwan, karamihan, mahigit isang taon po na hindi po inaasikaso po ng kanilang pinagtiwala ang mga deconsolidators. Okay. Po. Bago Kaya ko, pinadidemanda po yan. yung nga po eh. Utos din ni Presidente. Speaking of in mag-ididemanda, ang BOC ho ba o kinakailangan dito yung initiative mula po doon sa mga naapektuhan na mga recipient ng mga balikbayan box na ito, Commissioner? Pareho po. Pareho. Ang BOC, didemanda ko po sila ng paglabag po. Dahil yung katungkulan po nila, yung tinatawag na contractual obligation na maparating po sa mga bahay-bahay po ito. Hindi po nila ginawa. So talagang mananagot po sila. Ilang Yung kumpanya, mga kababayan, ilang kumpanya po itong planong kasuhan, Commissioner? at least 11 po yung ating na-identify. Pero sa 144 pong mga containers, yung 120 dyan, yung 120, isang kumpanya lang po yun. Wow. Yun po yung Makati Express. Kaya yung mga nakikinig nating kababayan na nandito, maaaring di nakakapakinig po yung kanilang mga kamag-anak na nagtatrabaho sa abroad. Bilinan nyo na huwag nang magpadala sa mga ganyang kumpanya. Dahil baka maulit po yung problema. Hindi ko naman po maipapangako na kung may problema, kaya po nating i-resolve. Iwasan na po nila mangyari yan. At hindi po magandang parang tayo magbabayad sa pagkukulang po ng mga kumpanya na yan. Ginawan lang po natin ng paraan, pero dapat di po maulit yan. Okay. Habang nagkakausap tayo, Commissioner, pagkakaalam ko, ngayong araw ito magsisimula, yung pagdi-deliver nitong mga balikbayan box na ito natenga dyan. Ano ho bang sitwasyon ngayon? Ilang truck ho ba itong inyong inabonohan muna ng gobyernong gamitin para magamit sa paghatid ng mga balikbayan box, Commissioner? Yung pong 30 million po na ibinigay po sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos, lahat po nung 144 containers, ano po yun, mapopondohan na po yun. Subalit ang mauna, syempre una-una lang, itong araw na to, maaaring 3 containers kagad, and then sunod-sunod na po yan hanggang mabuo na po natin yan. Kompleto na po yung 30 million na yun. Kaya't makakaasay mahigit 50,000 hanggang 130,000 na boxes po yan. Napakarami po. So ilang araw to? Isang linggong gagawin ito? Tama ba, Commissioner? At na makompleto, maihatid? O maaring abutin ng bagong taon yung iba? Ano na po, hindi ko po masabi dahil private sector po yung logistics na yan at peak season ho ngayon. Yung nga po, Pipilitin po natin habang Kapaskuhan, ibig sabihin 25 hanggang 3 King siguro, makarating sa kala. Ang magandang naman po yung alam na po nila na on the way na yung kanila mga balikbayan boxes. Sa mga nakikinig sa atin ngayon na maaring alam nila, feeling nila kasama dyan yung bagahe na pinadala ng kanilang kaanak o mga mahal sa buhay na galing ho sa, lalo na yung mga nasa Middle East, yung kanilang mga kaanak na OFW. Paano ba sila makikipag-ugnayan? Meron ba silang pwedeng tawagan? Na pagkakaalam ko parang may binuksan kayong group chat o kung anong pwedeng puntahan at magtanong doon na Commissioner? Tama po. Puntahan po nila yung website ng Bureau of Customs, BOC. Meron na po dyan na inspirasyon po ito ng Presidente Bongbong na meron sumbong sa commissioner. Yan po yung sa akin. Bali, puntahan lang po nila yan kung may mga tanong sila. In fact, sa website namin may mga telephone numbers dyan. Sasagutin po yan ang ating mga tauhan. Huwag sila mag-alala. Yung hotline ng Bureau of Customs ay nasa website po ninyo at pwedeng kontakin po doon. Opo. Maganda na po yan. Responsive na po yan sa pangangailangan. Hindi lang po sa balikbayan boxes. Lahat po ng bagay. Buti binanggit nyo walang babayaran kasi kahapon pa lang pagkabanggit na pinababalik yan ng Pangulo at pinopondo ng 30 million pesos, may nakatanggap agad ng mga message na meron kayong balikbayan box na humihingi ng pera para i-deliver sa kanila yung kanilang balikbayan box. Commissioner, ano dapat tandaan tungkol dyan? Yung mga maaaring mambiktima at manloko gagamitin itong ginagawang ito ng Bureau of Customs. Yan po ay nagsamantala po yan. Yan po ay mali. Hindi po totoo yan. Dapat wala pong bayaran yung ating mga kababayan. Biktima na nga po. Bibiktimahin po nila. Yun nga po. Oo.
Oo. Okay Hindi pa. po, wala po silang dapat bayaran po. Wala po. Oo, okay. Marami pa akong gusto itanong, Commissioner, pero kailangan kong ihabol ho muna ito bilang pagtatapos sa ating panayam na ito. Kumusta ho yung inyong pagtunton, pagtukoy dun sa mga maaring ipuslit na mga bagay, mga smuggled items ngayong panahon po ng Pasko, dahil balita ko lalo-lalo na yung mga malimit bumili ng mga pailaw o kung anong dekorasyon na kinakailangan nakasaksak sa kuryente. Ano ho ang monitoring po dito ng Bureau of Customs, Commissioner? Mas doble ho ang ating binibigay na atensyon, yung ating mga tauhan sa mga pantalan. Nabantayan nila mo yung mga bawal, lalo na po yung mag-i-import po ng paputok, may mga safety standards problems po yan. Mhm. Doble po yung atensyon ng ating mga tauhan. Natutuwa naman po ako na nagbabantay. Hindi lang po dyan sa mga pamasko. Yung usual rin naman po, yung agricultural products, binabantayan po natin yan. Todo-todo po yan, lalo ngayong Kapaskuhan. Speaking of agricultural products, pagkakaalam ko, meron kayong mga nakatakdang sampahan ng kaso by next year, Commissioner. Oo, ang totoo po niya, ready na po kami. Subalit pinapalampas ko lang po itong Pasko mismo. Mhm. Pero after Christmas, magre-recommenda na po tayo sa meron pong council po, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Council po, no? Mhm. Na pinamumunuan po yan dati ni Secretary Frederick Go. Opo. Magre-recommenda na po kami ng mga dapat pong kasuhan. Mga ilan hong personalidad po ito at lalo-talo na ho, anong mga produkto po ang kanilang malimit na pinapasok po dito ng illegal? Yung pong agricultural products po talaga Halo-halo na. napakasama. Gulay. Oo, Ano pa? Pati mga karne. Gulay, Kasama na karne. mga isda, Mhm. opo, isda, gulay, karne. Masama po epekto niyan sa ating mga kababayan po. Yung una-una, may health issues yan sa lusugan. At pangalawa, yung epekto po niyan doon sa mga ating magsasaka, hindi po maganda po yan. Ano? So talagang dapat ho, kasuhan ho natin yung mga nagkakamali. Pero ganito po sa tulong po ng NBI, nagkasundo po kami ng ngayon kasalukuyan Director Lito Magno, Mhm. kaibigan ko yan. Kailangan tuntunin namin hanggat kung sino po yung pinaka-pinuno o mismong smugglers. Kasi kung kakasuhan lang ho natin yung warehouse man, yung driver, yung tumutulong, Maliit lang yan. ay wala. Yun, Okay. Commissioner, kukuha lang po sila ng ibang tauhan. So, Commissioner, maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa panayam ito. At magkapalitan ulit tayo at mukhang magiging abala ko kayo sa darating na mga araw hanggang bagong taon. Maraming salamat sa iyong binigyan ng pagkakataon, Commissioner de Pomoceno. Sa ulitin po, sir. salamat din po, Sir Orly, sa ating mga kababayan. Good morning po. Thank you po sa inyo. Mga kapuso, Customs Commissioner Ariel de Pomoceno ang inyo pong napakinggan.